Hi guys! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ngayon naman sa ating video ay i-share ko naman sa inyo yung paglilinya ng waterline doon sa ating layer cage. So samahan niyo ako guys, tara let's go! Ito naman yung mga PVC pipe na gagamitin natin sa linyada. So yung sukat niyan guys ay bali 3/4 inch. So yan, so mahaba yan guys kasi dalawang kulungan yung pinagdugtong at yung PVC na yan guys na blue pipe ay bubutasan pa natin yan kasi dyan tayo maglalagay ng o dyan natin ikakabit yung ating nipple drinker. So ito yan guys, yung pipe na yan. So meron na akong nilagay or in-install na nipple drinker. Sa pag-install naman ng nipple drinker, meron na rin akong video niyan guys. So panood na lang yung yung dating video ko. So ito naman guys, yan po yung solvent na gagamitin natin sa pag dudugtong ng ating mga PVC pipe at saka yung mga dugtungan ng elbow at saka yung sahab nya. So yun yung gagamitin natin. So simula dun guys, yan papunta dyan, haba yan. So tapos bababa tayo dyan sa pangalawa, tapos maglalagay tayo ulit ng tubo dyan, tapos dun sa dulo bababa na naman tayo, tapos diretso na naman yan hanggang dun sa dulo. At dyan tayo maglalagay rin ng full valve para dun sa drain ng ating pipe or yung drain ng tubig. So yan guys, so naikabit na natin or naidugtong natin yung isang pipe dun sa kabila. Tapos yan, lalagyan rin natin ng solvent yan para idugtong na rin natin. So yun yung solvent na gagamitin natin, yung Sherman. So maganda rin gamitin yan guys dahil dikit talaga. So ito guys ay idudugtong na natin yung ating PVC blue pipe na 3/4. So gagamit tayo dito ng solvent para yun yung pandikit. Sa paggamit naman ng solvent yan guys ay ang gagawin nyo lang ay paikutan nyo lang ng solvent yung PVC pipe magkabilaan para kapit na kapit talaga yung pipe natin. So or walang magkaroon ng leaking. So ganyan lang guys yung paglalagay ng solvent dun sa ating pipe. So pagkatapos malagyan yun guys ay idudugtong na natin yan. At sa pagdugtong naman yan guys, yan kailangan ay mag-antay muna tayo ng mga 3 seconds or 4 seconds bago natin tanggalin yung ating pagka-diin. So next naman gagawin natin ay mag-install naman tayo ng nipple drinker. So mapapansin nyo guys, sa kabilang side ng tubo ay may naka-install na ng nipple drinker. So tapos dyan naman ay meron na tayo yung nilagay na butas or binutasan na natin yung PVC pipe. So ngayon ay papakita ko naman sa inyo kung paano yung pag-install ng nipple drinker. So yung butas na yan guys ay unang ginamit ko dyan sa pagbutas ay yung maliit na talim ng barena. Tapos sumunod naman ay yung malaki. So inuna ko muna yung maliit para hindi mabasag yung ating tubo. So sa pag-install naman yan guys ng nipple drinker, so yung butas natin dyan ay kailangan malinis yan or i-dibar muna natin para matanggal yun. At kasi pag hindi matanggal yung dyan yung sa butas ay ang tendency niyan ay magkakaroon ng leaking. So sa pagkabit naman yan guys, so merong yang o-ring dun sa loob, yung may nakausli. So yun yung sa butas, yung maglalak para
hindi lalabas yung or maglalabas yung tubig. So ipapasok lang natin yung naka-usli na ano niyan sa butas, tapos ilalak na natin yung clip niya. So merong mga groove yung clip, so ang gagawin lang natin dyan ay ididiin lang para maglalak na siya. At para talagang secure yung paglalak niya ay kailangan gagamit rin tayo ng plies or yung plier para talagang mahigpit yung paglalak niyan, para maiwasan rin natin yung pagkakaroon ng leaking. So naikabit na natin yung nipple drinker. So next naman ay yung cap nya. So nilalagyan rin natin yan guys para maiwasan rin natin, dahil minsan pinaglalaruan ng manok yung nipple at natatapon yung tubig. So hindi rin maganda kasi pagka maraming natatapon dun sa baba na tubig ay mangangamoy rin yung ipot ng ating mga alagang manok. So natapos na nating ma-install yung nipple drinker. So lahat yan guys ay lalagyan natin. So ayan, natapos na nating ilagay or ma-install yung ating mga nipple drinker sa baba. So sumunod naman ay doon naman sa pangalawa at hanggang naman doon sa taas. So tapos na nating malagyan ng nipple drinker yung ating mga pipe doon sa taas hanggang doon sa baba. So ngayon naman guys, ang gagawin naman natin ay i-connect na naman natin yung mga PVC pipe. So pisa naman natin doon sa dulo. So yan, ito naman guys, dyan yung natin, yung tangke ng tubig. So maglalagay rin tayo dyan ng mga yun patente dun sa ating tangke para ditanggal yung ating container. Dito naman sa dulo ay maglalagay tayo ng elbow dyan, tapos dito rin sa baba para maidugtong natin yung mga tubo. So dalawang elbow yung gagamitin natin at saka yung kapirasong tubo rin. So yan, dyan natin kakabit yung mga elbow. So yung elbow rin na gagamitin natin ay 3/4. So yun yung size or sukat ng gagamitin nating elbow. So dito naman sa kabila na side, so ganun din gagawin natin. Maglalagay rin tayo ng elbow. So padiretso lang yung natin pag dudugtong para makatipid tayo sa elbow. So doon naman sa last part or yung dulo ng ating tubo, so maglalagay tayo dyan ng ball valve na 3/4 para yun yung drain valve natin pagka halimbawa magpa-flushing tayo dun sa ating tubo. So dyan natin bubuksan para ma-drain yung tubig dun sa loob ng PVC pipe. So yan, ikabit na natin yung ating elbow. So ang gagawin naman natin dyan guys ay isasalpak na natin doon sa ating dalawang PVC pipe. So yan guys, tapos na nating idugtong yung PVC pipe sa taas at saka dito sa baba. So ngayon naman susunod naman tayong gagawin ay doon naman tayo sa kabila. So ganun din yung proseso na gagawin natin. So ito namang dulo na yan guys ay lalagyan naman natin ng 3/4 na PVC ball valve. So ganun din gagawin natin ay lalagyan natin ng solvent yung loob ng ating PVC ball valve at saka yung ating PVC pipe. So yan guys, tapos na nating ikabit yung ating ball valve or yung ating drain valve. So ito yung saraduhan doon sa ating linyada ng tubig. So yan guys, ganyan lang kung paano mag install ng water line doon sa ating
layer cage. So kung meron man kayong katanungan doon sa ating video, paki-comment na lang po at ating pag-usapan yan. So hanggang dito lang muna at maraming salamat po. Happy farming!